Walang kibo si Carlo habang nagmamaneho. Wari ay may malalim itong iniisip. Hindi naman malaman ni Aura kung nagustuhan nito ang bago niyang itsura. Kaninang dumating ito sa shop ni Alva ay tinitingnan lang siya nito at wala namang sinabi. Sir, panimula niya nang hindi na nakatiis. Nagtataka lang ako kung bakit kailangang paayusan mo pa ako kay Miss Alva. Pati yung mga damit, baka hindi ko yun makayang bayaran? You don't have to pay me. Bigay ko sa'yo lahat yun. Sagot nito na sandaling sumulyap sa kanya at muli na namang itinuon ang mga mata sa pagmamaneho. Bakit? I'm starving. Kumain na muna tayo. Nito na ipinaradang kotse sa harap ng isang sikat na restaurant. Sir, baka naman pwedeng malaman ko kung bakit dahil naguguluhan ako. Lakas loob na sabi niya dahil tingin niya ay wala itong balak na sagutin siya. I'll explain everything to you later, okay? At bumaba na ito ng kotse. Pagkuway pinagbukas siya ng pinto tinilahad sa kanyang kamay. Napatingin siya rito. Nag-atubili siyang iabot ang sariling kamay dito. Come on, huminga siya ng malalim at inabot ang kamay dito. Talagang naguguluhan siya sa mga ginagawa nito. Alam niyang nanlalamig ang kanyang mga palad habang hawak nito yon at halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Nang maka-order ng pagkain sakalang ito muling nagsalita. Nang tumingin siya rito ay nakatuon ang mga mata nito sa kanya. You're asking me kung bakit pinaayusan kita kay Alva, right? Nito na hindi inalis ang mga mata sa kanya. Marahang tango ang naging sagot niya. Naisip ko kasi na nag-aaral ka and you need new dresses. And the new look. Nito na hindi niya alam kung paniniwalaan niya. At para ganahan ka lalong mag-aral. Sir, hindi ko naman kailangan ng bagong damit para ganahang mag-aral. Talagang pagsisikapan kong makatapos at hindi importante sa akin kahit luma lang ang mga damit ko. Ang makapag-aral lang masaya na ako. Napangiti ito sa sinabi niya. Okay, I'll tell you the truth behind all this. Nito ngunit dumating ng in-order nitong pagkain. I need a favor from you, Aura. Nitong tumitik sa kanya. Mag-uumpisa na sana siyang kumain ng matigilan sa narinig mula rito. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Alam mo naman kung ano nangyari sa amin ni Michi bago siya umalis patungong Paris. Mas pinili niyang karir niya kaysa magpakasal sa akin. She's so stubborn at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Seryosong sabi nito. Tama ito, masyadong ang mataas ang tingin ni Michi sa sarili. Lahat ng magustuhan nito ay nasusunod. I want to give her a lesson. Patuloy nito. Napakunot noo ito. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. That is why I'm asking for your help. Anong magagawa ko? Nagtatakang tanong niya. She'll be back next month. She believes na pwede pa kami magkabalikan na siya pa rin ang hinihintay ko hanggang ngayon. Nito na nagpunas ng bibig. Hindi nga ba't mahal mo pa rin si Michi? Aniya sa sarili na napatingin dito. Tila doon niya makikita ang kasagutan. So I told her na may kapalit na siya. May kapalit na? Kung ganon ay may girlfriend ng bagong lalaki at hindi niya alam kung anong dapat madama sa mga sandaling iyon. At wala na siyang babalikan. Anong sabi niya? Tumawa lang siya at hindi naniniwala. That is why I want to give her a dose of her own medicine. Makahulugang ngumiti ito sa kanya. Paano kita matutulungan? Naguguluhang tanong niya. By acting as my new girlfriend. Diretsong sabi nito. Muntik na niyang mabitawan ng hawak na baso ng Diyos sa narinig na sinabi nito. Tama ba siya ng narinig o nakakaringgan lang siya? Girlfriend mo? Ulit niya. You heard it right. Simpatikong sagot niya. Hindi kaya nasisiraan na ito? Naisalob niya na hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Siya magpapanggap na girlfriend nito? Tinitigan na muna siya nito bago ito sumagot. Let's see kung ano magiging reaction niya kapag nalaman niya na ikaw ng girlfriend ko. That is the reason kung bakit dinala kita kay Alva para gamitin mo laban kay Michi. Gusto niyang sabihin sa kaharap pero hindi niya nagawa. Aura, nagulat siya at napapitlag na hawakan itong kamay niya na nakapatong sa mesa. You're beautiful in your own way. And who would ever believe na alalay ka lang dati ni Michi? May nadama siyang sakit sa sinabi nito. Bagamat pinuri siya nito ay naruroon pa rin ang katotohanan na isa lang siyang katulong. I know Michi will be furious. That's what I want her to feel, na hindi lahat ng tao kaya niya pasunurin. Napayuko siya. Ang buong kamalayan niya ay nasa palad niyang hawak ng binata. Can you help me with that?
Ano bang dapat niyang isagot sa binata? Naguguluhan siya. I'll give you a full scholarship hanggang sa matapos mong college at ang sinusweldo mo ay may papadala mo ng buo sa pamilya mo. Anito nang mabasang pag-aalinlangan sa mukha niya. Nakakatempt ang offer nito pero okay, I'll give you time. Hindi muna kita ipipressure na tanggapin ang offer ko. Anito nang wala siyang maisagot. Walang kibong hinila niya ang kamay sa pagkakahawak nito. Lalo lamang siyang naguguluhan kapag ganong hawak nitong palad niya. Gabi na silang nakarating sa bahay. Halos wala silang kibuan sa kotse. Papasok na siya sa loob ng magsalita si Carlo. Magpatulong ka na lang kay Olga sa pagkuha ng mga damit mo rito sa kotse. Anito nang tinutukoy ay ang mga damit na pinili para sa kanya ni Alva. Yes sir, sagot niya, ngunit muling nagsalita ito. Believe it or not, you look great tonight, Anito. Saglit siyang napatigil at napalunok bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay para tawagin si Olga. Kay sarap pakinggan ng papuring nang galing dito. May ngiti sa mga labi habang ang pakaramdam niya ay lumulutang sa alapaap. Gulat na gulat si Olga nang makita siya, pati ng ibang katulong. Aura, ikaw ba yan? Ani Olga, kaya ganda mo naman. Mukha kang mayaman. Mukhang mayaman, nakasimangot na sabi ni Charing. Talaga naman, ani Olga inirapan ng kasamahan. Hindi na lang niya pinansin ang pasaring na narinig at tinaya na lamang si Olga na tulungan siyang kunin ng mga damit sa kotse. Hindi ito makapaniwala na ikwento niya rito ang sinabi sa kanya ni Carlo. Kinikilig pa ito habang nakikinig sa kanya. Ang swerte mo, Day! Anito na bahagyang napalakas ang boses at napatingin sa natutulog na si Charing. Naku, baka marinig tayo ng bruha. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong gawin. Malungkot niyang tugon. Hay nako, pinag-iisipan pa ba yon? Sunggaban mo na kaagad. Biruin mo kahit kunwari lang magiging girlfriend ka ni Sir Carlo. Anito sa mahinang tinig. Makakatapos ka na, may bago at mamahalin ka pang mga damit. Olga, hindi naman ganun kadali yun. Baka magalit sa akin si Ate Michi. Nag-aalalang sabi niya. Ano naman kung magalit siya? Hindi ka na naman sa kanya nagtatrabaho at saka sabi mo nga, kahit kamag-anak mo siya ay katulong lang tingin niya sa'yo. Pagkakataon mo nang ipakita sa Michi na yon na maaari ka ring pumantay sa kanya. Yun pang ang kinatatakot ko, baka sa halip na mangyari ang gusto ni Sir ay pagtawanan lang siya ni Ate Michi. Aura, alam ko matalino ka. Hindi mo ba nakukuha ang gustong mangyari ni Sir? Nalalaki ang mga matang sabi nito sa kanya. Siyempre, kapag nalaman ni Michi na ikaw na dati niyang alalay siyang ipinalit sa kanya, aba masakit yun. Lalo na kung ang tingin niya sa sarili niya ay mataas. Insulto yun sa pagkatao niya. Pero, bakit natatakot ka sa kanya? May bubuga ka rin naman. Tumingin ka nga sa salamin. Anito na kinukumpas-kumpas pang mga kamay. Maganda ka at ipapaputol ko tong mga daliri ko kapag may nagsabing mukha kang katulong sa ayos mo ngayon. Natawa siya sa kakengkoyan nito. Ang mga beauty natin ay dapat pinagmamalaki. Patawa pa nito't napaapir sila na ikinagising ni Charing. Ano ba? Kung ayaw niyo matulog, magpatulog kayo. Galit na asik nito sa kanila. Nagkatinginan na lang sila ni Olga at mahinang nagtawanan ng lihim itong ambahan at dilaan ni Olga. Nang mga sumunod na araw ay wala namang pinagbago. Nakikita lang siya ni Carlo pagkagaling nito ng opisina at wala naman itong binabanggit sa kanya tungkol sa hinihingi nitong tulong mula sa kanya. Nagbago na kayang isip nito? Naitanong niya sa sarili. Marahil ay napag-isip-isip nito na mali ang gagawin kung siyang ihaharap na nobya kay Michi. Sa isang bahagi ng puso niya nakadama siya ng panghihinayang. Pero mainam na nga sigurong nag-iba ng isip nito. May lungkot na tiningnan niya mga damit na pinamili nito sa kanya. Hindi pa niya naisusuot ang mga yon at wala siyang balak. Napatingin siya sa salamin. Bumagay sa kanyang bagong estilo ng buhok at kahit walang gaanong ayos, ay nakikita ang taglay niyang simpleng ganda. Kahit sa schooling napapansin na rin siya ng mga kaklase. Katunayan ay may ilan na rin nagpapalipad hangin sa kanya ngunit hindi na lamang niya pinapansin. Kailangan niyang pagbutihin ang pag-aaral. Isa pa'y paano naman siya magkakaroon ng interes sa ibang lalaki. Kung ang isip at puso niya ay kay Carlo lamang nakatuon. Habang papasok pa lang siya sa gate ay natanaw na niya si Carlo sa terrace. Tingin niya siya talagang hinihintay nito. Good evening sir. Aniya habang yakap ang mga librong dala. Kagagaling lang niya ng school at medyo na late na siya nang dating.
dahil nanghiram pa siya ng mga libro sa library. Bakit hindi mo sinusuot ang mga bago mong damit? Kunot noong tanong nito. Hindi naman kasi ako sanay magsuot ng mga ganong damit. Aniya na iniiwas ang mga mata rito. Nagbuntong hininga ito. Tumawag sa akin si Michi, pagbabalita nito. Darating na siya sa Makalawa. Napatingin siya rito. Siguro naman ay sapat ng oras na binigay ko sa'yo para makapag-isip tungkol sa hinihingi ko sa'yong tulong. Seryoso at walang kangiti-ngiting, sabi nito. Sir, I need your answer now. Humakbang to palapit sa kanya. Are you going to help me? Hindi pa rin pala nagbabagong isip nito at buo na rin ang desisyon niya. Papayag siya sa gusto nitong mangyari. Hindi dahil gusto niyang galitin o gantihan ng pinsan o dahil sa makakuhang kapalit. Kung hindi dahil mahal niya si Carlo at sasamantalahin niyang pagkakataon na mapalapit dito, kahit pagkukunwari lang ang lahat. Aura, nagtatanong ang mga mata nito. Isang marahang tango ang naging kasagutan niya. May sumilay na ngiti sa mga labi nito. Bukas ay lumipat ka na sa guest room at sanayin mo ng sarili mo na isuot ang mga bago mong damit. Anito na may kasiyahan ng tinig. Papasok na ako. Paalam niya na akman tatalikod na. At kung maaari, huwag mo na akong tawaging sir. Anito. Isang tango lang ang ginawa niya at tumalikod na. Tama nga ba ang ginawa kong desisyon? Bahala na. Aniya sa sariling muli naroon ng malakas na kabog ng dibdib. Kahapon ay lumipat na si Aura sa guest room sa itaas. Na magising siya'y tila naninibago pa sa kanyang nabungaran. Akala niya nananaginip lang siya ng pagdilat ng mga mata ay nasa magandang silid siya at malambot ang kamang kinaroroonan. Alam niyang masaya para sa kanya si Olga at alam din niyang nagtataka si Manang Cora at Charing sa atensyong pinapakita sa kanya ni Carlo. Napabalikwas siya ng tayo nang marinig ang marahang katok sa pinto. Medyo tanghali na pala't napasarap ang tulog niya sa bagong silid na naka-aircon pa. Baka hinahanap na siya ni Manang Cora sa kusina, tsak nasisimangutan na naman siya nito. Nakangiting mukha ni Carlo ang nasilayan niya pagbukas ng pinto. Gusto niyang makadama ng hiya dahil alam niyang dapat igising na siya sa ganoong oras. Na-conscious pa siya sa itsura. Nakadastar lang siya at magulo pang buhok. Sir, may iutos ka ba sa akin? Tanong niya. Wala naman. Sasabihin ko lang na maghanda ka mamaya. Isasama kita sa party. Party? Pumunta ka na lang sa shop ni Alva at bahala na siya sa'yo. Doon na lang kita dadaanan sa hapon. Mabuti na lang at linggo, wala siyang pasok sa school. I'd better go. See you this afternoon. Anito na tumalikod na, ngunit tumarap muli sa kanya. Nasabi ko na rin pala kay Manang Cora na hindi ka natutulong sa kusina mula ngayon. At umalis na ito. Tila namamalikmata na naman siya na sinundan ito ng tingin. Napakagwapo nito sa suot nitong long sleeve na gray shirt at super bango pa to. Napakaganda naman ang gising niya dahil ito kaagad ang nabungaran niya. May ngiti sa mga labi nang pumasok muli siya sa silid at tila nangangarap na napaupo sa malambot na kama. Niyakap niya ang una na tila si Carlo yon. Isang itim na long gown ang pinasuot sa kanya ni Alva. Backlash yun at may slit sa kaliwang bahagi ng hita. Humahakab sa kanyang katawan ng tela ng gown, kaya naman define na magandang hubog ng katawan niya. Bagamat morena ay bumagi sa kanyang kulay at tiyari ng gown. Hindi kaya ako sipunin ito? Biro niya nag-aalangan dahil tingin niya pagkadiring ang gown. Natawa si Alva at lumapit sa kanya. Here, you can use this. Anito na inilagay sa balikat niya isang itim na manipis na tela na lalong nagpailigante sa kanyang kasuotan. You're sexy and I'm sure makakatawag ka ng pansin. Anitong tinitigan siya. Muli niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Hindi siya makapaniwalang makakapagsuot siya ng ganong klaseng damit na dati-rati nakikita lang niyang sinusuot ni Michi. Hindi niya alam kung nagsisinungaling ang salamin, ngunit sa nakikita niya ay bumagay sa kanyang buong kaayusan. Makinis at pantay ang morena niyang kutis. Hindi kaya madapa ako sa suot kong sandals? Nag-aalalang tanong niya. Don't worry, makapal ang sole ng sandals mo. Basta tandaan mo lang ay tinuro ko sa iyong paglakad, okay? Ani Alva na tila siyang siya na nakatingin pa rin sa kanya. Nang dumating si Carlo nakabihis na rin ito at napansin niya na halos lahat yata ng babae sa shop ay napatingin dito. What can you say, Carlo? Ani Alva nang iharap siya sa binata. Did I do my homework well? Pagbibiro nito. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at para siyang tinulos sa pagkakatayo sa harapan nito. Idinadasal niya na sana'y magustuhan nitong ayos niya. She's gorgeous. Anito na sumilay ang ngiti sa mga mata habang nakatitig pa rin sa kanya.
Good work, Alva. I told you, kayang-kaya ng magic hands ko yan. And besides, maganda naman talaga si Aura. Lalo na kapag matagal na tinititigan. Unlike ng ibang beauty na nakakasawa, puri nito sa kanya. Yeah, you're right. Sang-ayon ni Carlo. Napayuko siya, nakadama siya ng hiya sa hayagang papuri ng mga kaharap. Darling, dapat lagi kang naka-chin up. Tinaas ni Alva ang mukha niya. Remember, always wear a smile on your face. Show them how beautiful you are. Si Carlo ay nakangiti lang na nakatingin sa kanila. Oh, I think you better go. Baka malate kayo. Alam mo naman ang traffic dito sa Makati. Pagtatabay nito sa kanila. Thanks, Alva. I owe you one. Ani Carlo na humalik sa pisngi nito at pagkuway, inilahad ang kamay sa kanya. Nahihiyang napatingin siya kay Alva nang umiti at bahagyang tumango sa kanya. Nang ilahad ni Carlo ang kamay sa kanya, naramdaman pa rin niyang kanyang panginginig dahil sa nadaramang hiya. Sa Coconut Palace ang parting pinuntahan nila. Pagpasok pa lang ay nakatingin na sa kanilang ilang pares ng mga mata. Marahil ay nagtataka kung sino kasama ni Carlo. Carlo darling, I thought you would never come. Anang magandang babae na may kaliitan na tumalik sa binata. Pagkuway, tumingin to sa kanya. I'd like you to meet Aura. Pakilala nito sa kanya. Nakangiting nakipagbeso-beso sa kanyang babae. Mabuti na lang at sanay na siya sa mga ganoon. Nakikita niya noon kapag naisasama siya ni Michi. I'm Chingay, anito sa kanya. Well, enjoy the party. Baling to kay Carlo. Oh Carlo, Michi is back and she's here. Isang simpleng ngiti lang ang sinagot nito at inakay na siya. Nakadama naman siya ng sobrang kaba nang marinig ang sinabi ni Chingay. Naroon si Michi at hindi niya alam kung paano haharap sa pinsan. Tuloy parang gusto na niyang lumabas na doon at umuwi na lang sa bahay kaysa makaharap ito. Relax darling, bulong sa kanya ni Carlo na nakapaghatid ng kiliti sa kanyang tenga. Humila to ng upuan para sa kanya. Pilit niyang pinanatili ang ngiti sa mga labi kahit ang totoo'y kinakabahan na siya. Nang mga oras na yon, hindi pa sila nagtatagal na nakaupo nang makita niyang palapit si Michi. Tingin niya lalong gumanda ito sa pananatili nito ng ilang buwan sa Paris. Bumagay dito ang gown na humahakap sa korte ng katawan nito. Pula yon kit lalong lumutang ang maputit makinis nitong balat. Napayuko siya at huminga ng malalim. Heto na po, naisalob niya at kung pwede lang niyang tawagin ang lahat ng mga santo para bigyan siya ng lakas ng loob ay ginawa na niya. Carlo! Masayang bati nitong hindi siya tinapunan man lang ng tingin. Lumapit ito nang tumayo si Carlo at yumakap at humalik ito sa mga labi ng binata. Carlo, this is a surprise. I miss you honey and I'm really sorry. Malambing na sabi nitong nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Welcome back Michi. Ani Carlo ninalis sa mga kamay nito sa pagkakapulupot dito at tumingin sa kanyang gawi. I'd like you to meet my girlfriend. Napalunok siya. Hindi niya malaman kung titingin o hindi kay Michi, pero kabastusan naman kung iiwas siya ng tingin. Nakita niyang napakunot noo ang pinsan tumingin nito sa kanya. Nakilala kaya siya nito? Girlfriend? Tumaas ang kilay nito nang tumingin kay Carlo. You're joking Carlo, natatawa pang sabi nito. I'm sorry, but I'm not. Seryosong sagot ng binata. Muling napataas ang kilay ng kanyang pinsan nang ibaling sa kanyang tingin. Oh, I see. So you're the lucky girl. Walang ngiting sabi nito sa kanya na tila hindi siya nakilala dahil na rin siguro sa malaking pinagbago ng kanyang anyo at sa mga kilos niyang natutunan kay Alva. I told you about her, right? Oh yes, I almost forgot. Formal na sagot ni Michi. Tingin niya nasaktan ito sa sinabi ni Carlo. Would you like to join us? Bahagyang ngumiti si Carlo dito. Thank you, but I'm with some friends over there. Sumulyap muli sa kanya bago lumapit kay Carlo at humalik sa mga labi nito. Napayuko naman siya. Honey, we're not over yet and I know you're still mine. Buong kumpiyansa sa sariling sabi ni Michi sa binata. Tila nakahinga naman siya ng maluwag nang makaalis ang pinsan. Nagpapasalamat na hindi siya nakilala nito. Marahil ay dahil nakaayos siya at bahagyang malamlam ang liwanag ng ilaw. Bukod pa sa hindi nito isipin na pag-aksayahan siya ni Carlo ng panahon. Are you okay? Tanong ng binata nang maupo ito sa tabi niya. Ginagap nitong palad niya na ibig niya ikapitlag. Oo, hindi niya ako nakilala. Don't worry, she'll know. Bulong nito. Hindi niya alam kung paano natapos ang party. Hindi sila gaano nag-uusap ni Carlo. Ngunit hindi nito inaalis ang pagkakahawak sa palad niya. Ilang beses pa niyang naramdaman pinisil nito yon.
Alam niyang nanlalamig siya ngunit napakasaya niya. Lalo at halos magkadikit ang mga katawan nila. Hindi ilang beses na nakita niyang nakatingin sa kanila ang ibang naruroon at nang minsang magkalakas loob siyang tumingin sa gawin ni Michi ay nakita niyang nakatingin ito sa kanila. Tila may galit sa mukha nito. Nang mga sumunod na araw ay palagi siyang sinasama ni Carlo kung ito ay lumalabas at hatid sundo pa siya sa school. Napilitan tuloy siyang ipagsusuot ang mga damit na binili nito. Habang tumatagal ay nasasanay na tuloy siya na palaging kasama ito. Alam niyang may purpose ang pagsama-sama nito sa kanya sa labas. Maaring gustong ipakita nito sa mga kakilala na palagi siyang kasama. Halos iisa lang ang circle of friends nito at ni Michi, kaya imposibleng hindi yun makarating dito. Hindi kaya ako magmukhang cradle snatcher? Kunot noo ngunit nakangiting sabi ng binata nang tingnan nitong suot niya. Naka-body hugging blouse siya na beige at itim na pedal pusher. Manipis na lipstick lang ang pinahid niya sa mga labit baby powder sa mukha, kaya nagmukha siyang teenager sa itsura. Sabi nga ni Olga, kahawig niya si Asunta de Rossi, na tulad niya morena rin. Napangiti siya sa sinabi nito. Kunwari ay, uncle kita, biro niya na nasasanay ng makipag-usap ng ganoong kasimple rito. Lalo't palagi naman silang magkasama at kailangan pang magmukha talaga silang magnobyo. Natawa ito ng malakas. Uncle, I'm only 28. And you're 20, right? Right, pero sabi ni Olga, mukha raw akong 16 lang sa ayos ko. Aniya, nasa pancake house sila at nagmemeryenda. Nice to see you here. Sabay silang napalingon sa nagsalita. Si Michi, may mga kasama ito na tingin niya ay mga kapwa nito modelo. Baka naman pwedeng makijoin kami ng mga kasama ko. Nilibot pa nitong tingin sa paligid. Tingin ko'y wala ng bakante. Okay, nakangiting sagot ni Carlo. Hindi siya tumitingin sa pinsan. You already know Aura. Oh yes, yung kasama mo sa party ni Chingay? Matamis ang ngiting sabi ni Michi na naupo sa tapat niya mismo. Nagsunuran na rin ang tatlo pa nitong kasama. Tinitigan siya ng pinsan na tila pinag-aaralan. Nakita niyang napakunot noo ito at tila hindi makapaniwala. Sigurado siyang this time ay nakilala na siya nito. Aura? Hindi makapaniwalang sabi nito. Is that you, Aura? Yes, she is. Si Carlo ang sumagot at tinawakan ng kamay niya. You still remember her, ha? Halos sumabot na yata sa bumbunan ni Michi ang pagkataas ng kilay. I didn't know na ang Aura pala na girlfriend mo. Idinin pa nitong huling sinabi. Is the same Aura na alalay at katulong ko. Napatingin sa kanilang mga kasamang modelo ni Michi. Nakadama naman siya ng panliliit. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa pinsan. I can't believe it. Sarkastikong tawa ni Michi. Ipinalit mo sa akin? Tinuro pa siya nito. Isang katulong lang? Hindi na siya ngayon katulong lang, Michi. She's my girlfriend. Well, actually, my fiancé. Formal na sabi ni Carlo na inakbayan siya sa harap nito. Your fiancé? Napangiti tumangutango si Michi. Well, kahit na asawa mo na siya, hindi pa rin maaalis na katulong lang siya. Pati ang magulang niya, katulong lang namin. Pangiinsulto nito sa kanya. Ipagpapalit mo rin lang ako sa isang stop it, Michi. Saway dito ni Carlo. Gusto na sana niyang umalis sa harapan ng mga to dahil gusto nang pumatak ng mga luha niya sa hiya. Carlo, my gosh! How can you do this to me? Nito. Why don't you ask yourself? May galit sa tinig nito. Come on, Aura. Let's find a better place. At para siyang robot na inakay ni Carlo palabas ng pancake house. Dinig pa nilang malakas na pagtawa ni Michi. Tahimik siyang umiiyak habang sakay sa kotse. Hindi niya mapigilan ng maiyak. Pakiramdam niya sobrang pang-insultong natamo niya. Pati ang mga magulang niya, dinamin ng pinsan. Inabutan siya ni Carlo ng panyo. Hindi naman niya masisisi to dahil pumayag naman siya na magpagamit dito laban kay Michi. Dapat inihanda niya ng sarili sa masasakit na salita mula sa pinsan. Kilala niya kung paano manghamak. I'm sorry, ani Carlo na makarating sila sa bahay. Hindi ito tumitingin sa kanya. Wari apektado rin ito sa nangyari. Okay lang. Ani yan na nagpunas ng muka. Hindi ko lang napigil ang maiyak. Bumuntong hininga to. I don't think it's right na ginamit kita para lang turuan ng leksyon si Michi. Hindi ko naisip na baka insultuhin kanya sa harap ng ibang tao. Sanay na ako sa kanya. Kahit naman noon pa. Nagbago na ba kagad ang isip nito dahil pinagtawanan sila ni Michi? Nakadama siya ng lungkot sa isiping yon na mas masakit pa kaysa sa mga insultong tinamo niya mula kay Michi.
Kinagagalitan at sinisigawan niya ako sa harap ng ibang tao. May galit sa tinig na sabi niya. Hindi niya ako tinuring na isang kamag-anak kahit kailan. Kamag-anak mo si Michi? Tanong nito. Magpinsan ng nanay ko tang mommy niya pero tulad nga ng sabi ko, para sa kanya isa lang akong katulong. Napatango-tango ito. I'm sorry again, Aura. Tumitig to sa kanya at sinapo ang kanyang baba. But to tell you honestly, naging masaya ako nakasama ka. Tapos na bang palabas namin? Ganun lamang ba kadali? Anong balak mo? Hindi na ba natin itutuloy ang pagpapanggap kong girlfriend mo? May lungkot sa tinig na tanong niya, humarap ito sa kanya tinaplos ang kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay huminto sa pag-inog ang mundo. Namalayo na lang niya nagahibla na lang ang mukha nito sa kanya. He bent to kiss her. Napapikit siya. It was her first kiss. Hindi niya alam kung anong gagawin. Naramdaman niyang humiwalay ang mga labi nito sa kanya. I don't know what is happening to me, Aura. Anas nito na nakapagpadilat sa kanya. But one thing is sure. I'm starting to like you. Pagtatapat nito, Carlo, magkahinang pa rin ang mga mata nila at muli siyang kinabig nito tinalikan sa mga labi. Mas malalim at tila naghahanap ng tugon. She could feel his tongue inside her mouth. Ginaya niyang ginawa nito. She couldn't understand why her arms instinctively wrapped themselves around his neck. She couldn't breathe, but she didn't care. Aura, tila hirap ang tinig na anas nito. Gabi na, may nginig sa tinig na iniiwas niyang mga mata dito. Papasok na ako sa loob ng kwarto. At mabilis siyang tumalikod. Halos patakbo siyang pumasok sa loob ng kwarto. Kahit yata anong gawin niyang pikit, ay ang mukha ni Carlo ang nakikita niya sa kanyang balintataw. Naalala niyang ginawang paghalik nito sa kanya. Tumayo siya at niyakap ang unan. Wala sa loob na napahawak siya. Sa mga labi tila nadarama pa rin ang mga labi ng binata. I'm starting to like you. Tila naririnig pa niyang sabi nito. He likes me. May kasiyahan sa puso niya pero alam niyang mahal pa rin ito si Michi. Mahal niya si Carlo and she was willing to do everything para lagi itong makasama. Kahit pa nangangahulugang, gagamitin lang siya nito laban kay Michi. Wala siyang pakialam, ang mahalaga ay mapalapit siya rito. Sapat nang malaman niya na gusto rin siya nito.